On this video, we're going to unbox a tube light. At gagawin natin tong isang practical light sa background natin para medyo magkaroon ng ibang kulay. Kagaya niyan. Ito, itong mga nandito. Yung kulay blue na yan. Pero minsan, pag iniiba natin yung angle natin, kailangan natin ng additional light. So, malaking bagay ito pagka madami tayong mga practical lights. So, ngayon kasi, ang practical light natin is wala pala tayong practical light. Kasi ang ginagamit natin ngayon is etong newer na kalimutan ko yung model pero nakakabit siya sa isang parabolic softbox. Tapos dito sa right natin yung in-unbox natin na cheap LED light panel, ilalagay natin yung video niyan dito sa taas. Tapos ang microphone na gamit natin ngayon is etong Rode NT1 Signature Series. Color black ang kinuha natin. Kung gusto nyo panoorin yung video niyan, meron din tayo unboxing video. Lalagay natin dito. Tapos, yun lang. Wala tayong talagang practical light. Ang practical light natin isa napakaliit pero hindi mo siya masasabing practical light. Ngayon, ginagawa ko lang siyang isang fill light. Pero medyo maliit lang siya. Ganyan lang siya kalaki. Ngayon, kaya nag-purchase tayo ng ganitong practical light. Okay, unboxing tayo. Newer. May box na, may plastic cover pa. Newer RGB 1 RGB stick light. Okay, open natin ulit. Unplasticking. Manipis lang pala siya, no? Pero ang ganda ng packaging nila, ha? Cable ba itong kasama? Of course, the manual. Another manual. Uy, ano to? Meron siyang kasamang case. Syempre ipapasok mo siya dyan. Ayos to, waterproof case. O, diba? Ayun, buksan. Diyan mo na siya. Basta dito, ilalagay mo dito yung tube light. Set aside muna natin yan. Hindi natin gagamitin yan. Hindi tayo pupunta sa ilalim ng tubig. Tapos, ano pa to? USB. Type A to Type C. Okay. Tapos, meron 2 piso. Metal. Ano ba tawag dito? Siguro kung halimbawa kung ididikit mo siya somewhere tapos hindi siya bakal or halimbawa sa drywall kakabit mo siya doon, ididikit mo muna to siguro. Ganun siguro yun. Ayan. Tapos etong kung ano man tawag dito, hindi ko alam tawag dito. Kakabit siguro to sa sa stick. Tapos ang daming kasama, pouch siguro to. Ayun ko, hindi natin kailangan to, idol Hindi tayo magta-travel. Dito lang tayo sa loob ng studio ko, no? Pero sala lang naman to itong tutusin. Hindi natin to kailangan. Tabi na natin yan. Wala na. Meron pa. Meron pa, idol. Yung grid light niya, grid, basta grid.
Ayos to ah. Ayan, yan ang mga kasama. Saka syempre, itong pouch. Tinago natin. Balik natin. Itong pouch. Tapos yung grid box. Grid whatever. Aha. Tapos ito mamiso. Ano to? Ano pa pala? Ano pa tayo naiwan? Ano to? Lanyard. Pag gusto mo siyang gawing kwintas, pwede rin siguro. Ito. Tapos, ito na yung product. Tagal ano? Dami mong tinanggal. Uy, ganda ng build ah. Solid na solid ah. So, aluminum. Metal ba yan? Tapos, ito yung charging port niya. Type-C, syempre. Ang daming buttons. 2.4. So, pwede mo siyang makontrol sa app. Actually, itong gamit natin na parabolic soft light. Control din ang app yan natin yan. Dito, ito yung iPad natin. Ito yung ginagamit natin pang control ng mga, hindi pala ng mga, ng iisang ilaw ko pa lang. Kasi sa ngayon, isang ilaw ko pa lang nakokontrol ng through application. So, kaya ito, dalawa na ngayon yung ilaw natin na pwedeng makontrol ng app. So, kaya medyo mas madali na. Ang hirap kasi minsan, pagka kagaya nitong fill light ko sa gilid, kakalabitin ko pa sa likod kung anong adjustment ko pag nag-a-adjust ako ng framing ko. Tapos pag pinaltang ko yung Kelvin ko sa camera, sa key light, syempre papalitan din natin to para mag-match. Eh syempre pag nasa likod dyan, nasa dito, bandang sa taas ko eh. So medyo mahihirapan tayo. Unlike control na ng app, madali na siya. So meron pa pala itong touch bar. Tanggalin natin. Ayan na. Tanggalin natin ang plastic. O diba? Satisfying pa ba? Hindi na yata eh. Ang pinaka-satisfying is mag-unbox ng MacBook. Yan. Turn on natin. Paano ito i-turn on? Ayun, power button. Yan. Oy. Naka CCT. Ano ba ibig sabihin nun? Ngayon, para i-adjust. Yan, para makita natin yung reflection ng ilaw. So ngayon, naka 34 ang brightness natin. Ano yung GM? Hindi ko alam. Mode. HSI. Ito HSI. Kanina nasa CCT tayo. HSI ngayon. Scenes. Ito yung mga kasalanan natin. Hindi. Mga scene 1, scene... Oh, ang daming scene. Sa ngayon, nasa number 43 tayo. Ang dami. Hindi natin ito pupuntahan lahat. So, tingnan natin kung hanggang saan yung dulo. 50, 51. Oh, yung dami nito ah. Baka hanggang 100 to ah. Oy, hanggang 100 nga. Hanggang 100 yung scene niya. Ayoko ng scene. Makasalanan yan. Balik tayo ng CCT. Nasa 34 yung brightness siguro yon. Tapos adjust natin yung brightness sa lowest muna tayo. Oh, syempre namatay. 1% brightness. Oh, yan ang 1% brightness. Tapos ang ganda ng screen niya. Oh, ayan oh. Kita ba? Tapos i-max natin. Ayan, 100%. 100%. Yan, ito 100%. Yan. Ayan o, 100%. Pag sa likod.
Nailawan ba? Yan. Kita ba? Kita ba yung mga kalat? Okay, nakasilaw. 100%. Babaan natin. Hindi nakakatuwa. Try natin tong touch bar. Touch bar. Ayaw naman, idol eh. Ano ba to? Okay, punta tayo siguro sa HSI short press. Okay. Ayun. Ayun ang galing oh. Amazing. Ayun, tignan mo kung mapapansin nyo. Pag iniiba ko, kita ba? Kita ba? Nagatago tayo. Ayan. Ayan. Gumagana yung touch bar. Tama ba? Ayan o. Pero syempre hindi siya ganun ka-accurate. Ayan. Tapos lagay natin dito sa loob ng grid niya. Pag nilagay natin sa loob ng grid, ganyan ang dating niya. So sa mga hindi pa nakakaalam kung para saan tong grid na to, ito ang grid nito para walang spill ng light sa gilid. Kumbaga sa kabayo, di ba yung sa kabayo, pag meron silang takip dito, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung takip doon eh. Para yung tingin nila, diretso lang. Kumbaga hindi nila makikita yung dito sa gilid para hindi sila made-distract. Ganon din to. Ganon din yung style niyan. Para nakatakip lang siya dito, yung focus ng bato ng ilaw niya, diyan lang. Ginagamit to madalas, halimbawa itong parabolic ko na to, nakagrid ako nito para yung bato ng ilaw sa akin papunta lang dito, hindi pupunta sa likod. Kaya nagkakaroon tayo ng color blue sa likod. Kasi pag hindi to naka-grid na ganyan, mag-i-spill yung light papunta doon sa likod. Mawawash out yung kulay blue. Mayroon pa rin siyang blue na RGB na kulay. Kaya lang medyo maputla na. Yun ang silbi ng grid. Kaya okay din to. Ngayon, pwede natin itong ikabit dito. Pero masyadong maliit yata itong stand na to. Baka tumumba. Ayan. Diba? Tutumba ba? Nakita ba ito dyan? Ayan. Ang pwede natin gawin dito siguro i-mount din natin din sa overhead overhead mount, or kaya bilang practical light lang siya gawin natin gawin natin hindi ko makita yung screen. Gawin natin practical light, kaya tamaan siya ng ilaw ng grid. Ayan parang practical light lang siya. Kaya na lang. Pagka ganyan natatakpan siya eh. Yan. Ayan. Meron tayong practical light. Isa lang yan kasi medyo low budget tayo eh. Try natin patayin kung ano itsura ng mga ilaw natin. Patayin natin tong key light natin. Ito yung key light. Yan. Main key light natin. Dito yung app natin. Patayin natin. Ganyan tayo kadilim pagka wala tayong itong softbox natin. Ito yung isa pa nating key light. Ito maliit lang to, sobrang liit lang nito. Yan yung nagbibigay sa atin ng reflection natin dito. Tapos ito pa. Ito yung in-unbox natin nung the other video natin. Ngayon, ito yung magic arm na binili natin. Minount ko na lang siya dito para madali kong ipwesto kung anong gusto ko. Tapos ito na yung tube light natin. Yan. Ngayon patayin natin yung Alexa, turn off the lights. Ayan, ganyan talaga siya kadilim. Patayin din natin to. Ayan, wala nang ilaw na tira. Yung practical light na lang. Buksan natin to. Ngayon, try kaya natin i-add
Okay. Sa ngayon, ito yung main key light ko. Patay natin testing. Ayan o, pinatay ko. Ito yung main key light natin. Bakit nag-iba? 100%. Huwag masyado malakas. Yan. Ganito. 3.6. Hindi, 4.6 tayo eh. 4.6 ang Kelvin natin kanina. Ngayon mag-add tayo ng bago. Paano ba i-add? Ito. Plus sign. Hit mo yung plus sign sa lower left ng screen. Ayun. Na-detect na niya agad. NWRGB1. Click natin tong check sign sa upper right. And hit OK. One device added. Okay. Okay, ayun na. Lumabas na siya si RGB16967-1C ang pangalan niya. Pwede natin i-rename. Rename natin to ng Tube Light. Okay, ito rename na nga rin natin to. Key Light. Yan. Okay, pasok tayo dito sa Tube Light. Sa ngayon, ang brightness niya, ayan, naging white pala siya. Brightness is, ayan, namatay. Ito ang 1%. Yan, 1%. 25%. 25%. Ito ang 50%. Ito ang 75%. Siyempre, 100%. Okay, ngayon, siyempre, ito yung CCT. Kung medyo warmer and cooler. Warmer, cooler. Kita ba? Ito tayo sa gitna. Ito yung, ano ba itong GN? Hindi ko alam itong GN. More on green side, saka reddish yata. Ito tayo sa gitna ulit. Light source. Galing ah. Ang dami pa nito. Iba ba? Medyo konti lang yung ano eh. Ayoko niyan, hindi natin masyado mapapansin yan. Pero ito, napakadaming mga presets yata ang tawag dito. Tapos pwede mo ding ibahin yung brightness, CCT. Kumbaga yun na yun, preset lang talaga to. Ayoko niyan, hindi ko yan type. CCT, ito yung kanina, source match. Ito yata yung kung saan mo siya itatapat. Halimbawa, ito. Gusto mong i-match yung main key light natin. Itatapat mo lang siya dyan. Tapos tap select. O teka, sa ngayon, kuha tayo ng ibang kulay. Ito, green. Tap natin to. Tingnan natin kung makiking green. Di naman. Start again. Siguro sa ilaw lang. Testing natin. Si main key light natin, gawin nating, i-buy muna natin sa key light. Balik tayo kay key light, gawin nating, yan, 2700 Kelvin. Tapos gagayahin natin ang tube light natin. May reading siya, may live reading siya doon sa upper right, upper left. So pag tinapat ko siya dito, tap to select, hindi pala live. Tap to select. Natin ma-match niya yan. Ayun. Na-match niya. Naging, ano din eh, warm. 32. Hanggang 3200 lang pala to ang kaya nito. Tama ba? Hanggang 3200 lang yung kaya nitong makababa. Itong parabolic soft light natin, yung main key light natin, hanggang 2700 yung kaya niyang warm. Ito hanggang 3200 lang. Ang max na 3500. Ang max ng key light natin is 6500 Kelvin. Break tayo sa 46. Yan, 4600 Kelvin. Yan. Okay, ano pa ba? Teka. CTOB. Paano to? Ayoko niyan. HSI na lang tayo. Ay, mali. Mali yung control natin. Balik tayo sa tube light. Hindi ko alam tong CTOB na yan eh. Saka natin intindihin yan. Ito na lang tayo sa RGB. Sa HSI.
RGB nga muna. Ikaw ay magtitimpla nito eh. Hindi ko kabisado yan. Dito na lang tayo sa HSI para pindot-pindot na lang tayo. Ito yung red. So syempre pwede mo ma-adjust yung brightness. So mapapansin mo mas matapang yung brightness pag mababa. Ngayon naka 3% lang ako. Tingnan nyo yung itsura. Ayan o, ganda. Pag minax natin 100% medyo nagiging orange na eh. Medyo nagiging orange na siya. Ngayon ang yellow. Ito ang yellow. Yan ang yellow. Pag ginawa kong 1%, yan ang yellow ngayon. Mas maganda siya pag 1%. Yellow, green, light blue, or ano ba to? Teal, blue, syempre white. Color picker. Ay, ito pala yung color picker kanina. Ano ba yung pinuntahan natin? Ma-detect na green. Tingnan natin ha. Oo nga no. Galing ha. Parang pag tinapat natin sa black. Ay, hindi na nagaya yung black. O ngayon, tapat natin dito sa blue. Start again. Blue. Ayan, naging blue na. Okay, itong color picker effects. Lighting. Paparazzi. Nangyari? Okay Paparazzi effect. Yun, lagyan natin sa harap natin. Kumari, paparazzi sa harap natin. Ayun Oo nga Ang galing paparazzi effect. Ayan ang paparazzi effect. Defective bulb. Hindi naman defective, idol eh. Ayan, defective nga siya. Hindi natin ito pupuntahan lahat. Yung mga interesting lang. Explosion. Para ba explosion? Welding. Pwede tapat natin sa wall para mag-reflect. Yan. Hindi na natin to isa-isahin. Pero napakadami ditong choices. Mukhang malilibang ako dito. Cop car. Ang galing Mas maganda sana siguro kung yung other half blue tapos yung baba red Candlelight. Okay, nag-enjoy na ako dito Mahaba na ng video natin. TV screen. Ay, tsura nun. TV screen. Fireworks. Party. Wala. Umikot na. Ito na paparazzi. Effects, color picker. Music. Sasabay siya sa Ayan, habang nagsasalita ako, wala naman nangyayari. So, dapat kakanta ka ganun, parang ganun. Ewan ko. Bahala ka. Basta ang importante sa atin, itong CCT, saka itong pinaka HSI. Dito tayo makakapili ng color. Okay, yun lang po mga kaibigan. Kung medyo mahilig kayo sa mga ganitong klaseng video, ang ginagawa natin, mga nag-unbox tayo ng mga gadgets na pwede nating gamitin dito sa maliit nating studio. Tapos medyo may konting review din. Hindi naman review talaga, parang initial thoughts lang hindi naman tayo masyadong professional pagdating sa ganyan. Nakakaintindi lang tayo ng mga bagay-bagay. Again, thank you for watching. Kung gusto niyo makapanood pa ng mga ganitong video, magkita-kita tayo dito